for today. Medyo mabigat tong partner itong ating God is good. sabi ho mga kanyusik sa unang Juan 4:20-21, sabi ho niya, ang nagsasabing iniibig niya ang Diyos ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sinungaling. Timing. Hindi, pero hindi naman yung napupuot na mahal mo pa rin, pero hindi ba pwedeng kahit papaano yung galit na Or tampo. na may pagmamahal pa rin naman. Because you are concerned. The word there is concern. Iba yon. Iba yung napupuot ka na talagang yung galit mo hanggang impyerno, mga kaibigan. Iba ho yung galit na yan. Sapagkat kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya magawang ibigin, ang tanong, paano pa kaya niya magagawang ibigin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Diba? Tama nga naman, partner, diba? Balikan ko yung kwento ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. This is all about Abu Ben Adhem. Okay, kilala niyo ba yon? Si Abu Ben Adhem. Okay. It's a famous poem. Bahala kayo dyan. Poem. Uso sa atin poem Pero pag slang partner, it's called poem. Oo. Parang lang ho yun. Yung foam na higaan. Alright. Written by Leigh Hunt in the 19th century. It's a short, inspirational piece about love, faith, and spiritual recognition. Okay. Here's the quick summary. Okay? Pakinggan niyo mabuti mga kanyusik Sa storya, si Abu Ben Adhem was a man who awoke one night, ginising po siya sa kanyang pagkakatulog from a deep dream of peace. At nakita ho niya sa kanyang panaginip ang isang anghel. At sabi ho niya, tinanong niya ang anghel, ano yung mga nakasulat? May hawak yung anghel na parang tabletang ganon, yung listahan ng pangalan ng panahon niya. Wala pa raw Moses noon wala pa yun wala. So nakasulat doon, sabi niya. Ano ho yung nakasulat na, sino ka? Sabi ni Abu Ben Adhem. Ako isang anghel, sabi niya. Ano yung hawak mo? Sabi niya. Listahan ng mga mahal ng Diyos. The names of those who love the Lord. Yung nagmamahal sa Panginoon. Parang ganon. So tinanong ni Abu, sabi niya, nandiyan ba ang pangalan ko sa listahan mo? Sabi niya, ganito po yun Parang ganyan, hawak ng anghel na ganyan. Yan. Kikita niya po sa sa TV. O sa TV o sa screen. Yan, ang listahan ng pangalan. Ganyan. Listahan ng pangalan. Tinanong ni Abu ngayon, ni Abu Ben Adhem, dun sa poem, kung nandoon ang pangalan niya. Ang sabi ho ng anghel, wala sabi niya. So, sabi ni Abu, sana, sabi niya, mailagay ang pangalan ko rin dyan. Kasi sabi niya, ako naman ay mapagmahal sa aking kapwa-tao. Sabi niya, I pray thee, then, write me as one that loves his fellow men. Yun ang kanyang hiling. Sabi niya. So, umalis yung anghel. Sabi niya, tignan natin. Ano magagawa natin? So, titignan kung babalik pa yung anghel. So, the next night, partner, bumalik yung yung anghel. So, sabi niya, nandito ka na naman. Sabi niya, nakalista na ba ang pangalan ko dyan sa listahan mo na mahal ng Panginoon at nagmamahal sa Panginoon, sabi niya. Sabi ng angel, oo, sabi niya, nandito ka sa una. Wow, number 1 na siya. Number 1 na siya sa listahan. Kita nyo? And then nung nakita na ho ni Abu Ben Adhem yung pangalan niya, natuwa siya. Tapos later on, nawala na yung angel. Di ba? So what do you call this?
Moral lesson po doon. Wala siyang sinabi na mahal niya ang Diyos. Tama? Wala eh. Kasi nakalista lang is yung mga nagmamahal sa Diyos, ganun. Pero ang sinabi dito sa storya, because loving fellow humans is seen as loving God in action. Get siya po. Loving fellow humans is seen as loving God in action. Now, balikan po natin yung sinabi ko kanina sa unang 1, ang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay isang sungaling, mga kaibigan, sungaling po. Sapagkat kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya magawang ibigin, paano pa kaya niya magagawang ibigin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Now, tanong, totoo bang mahal niyo ang Diyos, mga kaibigan? Do you really love God? Diba? Mahal niyo ba ang Panginoon? Gandang tanong nun, diba? Kasi nga po, dito sa pinag-usapan natin, if we say we love God but hate others, we are liars. Mga sinungaling ho tayo, diba? For we cannot love God whom we have not seen if we do not love others whom we have seen. Anong sa inyo? Diba? Paano mo sasabihin na mahal mo ang Panginoong Diyos kung hindi mo kayang mahalin ang kapwa-tao mo? Bakit? Kasi sa kapwa-tao mo nakikita mo ang Diyos. Especially tayo na tumutulong sa kapwa-tao. Mga kaibigan, hindi natin nakikita ang Diyos pero nasa kanila ang Diyos. At nakikita ng Diyos yung ginagawa mong pagmamahal mo, nagre-reflect kasi nga God is love. Right? At ang gusto ng Panginoon, talagang ang pinaka-mission ni Jesus po dito sa mundong ito ay para bumalik sa Diyos at sundin ang utos ng Diyos na magmahalan po tayong lahat. Kasi kung may pagmamahal, if there is love, there is what? There is peace. Yes. Amen? Amen. Ang ganda ho ng storya. Sabihin na natin, fiction ito is just a story, but yes, it's true. Totoo po yun. Diba? Nagre-reflect ho yung pagmamahal natin sa kapwa-tao sa pagmamahal po natin ng Diyos. Alam po ng Diyos yun. At sa gagawin mong pagmamahal mo sa kapwa-tao, ano hong sinasabi? Mapapabilang, pwede tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos dahil sinusunod po natin ang kanyang kalooban. At sinasabi sa Mateo, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan mo. Dahil isa yun eh. Sa kalooban ng Panginoong Diyos, ang mahalin ang kapwa mo, kapwa-tao mo. Okay? So kung gusto ho natin, yung sinasabi ho nilang sa Revelation na listahan, mayroon nakalagay sa listahan, o di ba? Oo, mahalin mo muna ang kapwa mo. Dahil yung gusto ng Panginoon, alam mo naman, kasi pag minahal mo ang kapwa mo, alam mo sa sarili mo na mahal mo ang Diyos. Ngayon, sabi mo mahal mo ang Diyos. Di ba? I love God very, very much. Pero hindi naman mo kinakausap yung kapatid mo. Sinisiraan mo naman yung kapwa mo. Di ba? O, nagiging ahas ka. So, paano yun? Sinungaling ka. Di ba? Kasi kung mahal mo ang kapatid mo, irerespeto mo. Tanda mo yan. Hindi mo sisiraan, hindi mo iinsultuhin, bagkos, irerespetuhin mo kasi kapatid mo. Or sabihin natin, kapwa-tao mo at mahal mo. Dahil yun ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Okay, bato-bato sa langit. Ang tama ay huwag magagalit. Okay, kaya for today, paalala lang, ang buhay po natin dito sa mundo ay hindi lang ho ang ating pamilya, hindi ang asawa, hindi ang ating mga anak, hindi lang ho ang trabaho, hindi lang ho ang pera o yung ambisyon po natin sa buhay sa mga ambisyoso at ambisyosya dyan. Ang sinasabi ho sa atin today, mga kaibigan, is unahin po muna natin ang kaharian ng Diyos. Put God first, okay? Put God first. Okay? Oo. Dahil ang kaligtasan po
pagdating later on, kung naniniwala ho tayo dahil ang kaligtasan po ng Diyos ay darating muli sa atin at sa ating pamilya. Okay? So, put God first in our lives para sa ganon, kahit marami hong struggle. Sabi nga ni Father, what do you call this? Si Father Orbus, Jerry. Kahit pumatindi na daw ho yung problema mo, say, thank you, Lord. Thank you, God. Still, thank God. Thank God pa rin. Kasi yan ang nagpapatibay sa atin. And then later on, at the end of the day, yan din po ang pagtatawanan na lang natin balang araw na at least lesson learned, hindi mo na uulit-ulitin. Diba? Although, sometimes there are old habits na uulit-ulit ho natin, but still, don't forget to pray, to have ask for mercy. At ganoon din ho, wag ho natin kalimutan ng humingi ng tawad sa Panginoong Diyos sa mga pagkakamali po natin sa buhay. Kaya nga araw-araw nagigising tayo dahil po mga mahal po namin tagapakinig, binibigyan pa rin ho tayo ng Panginoong Diyos ng pagkakataon para magbago, magbalik loob sa Kanya. Amen? Amen. Alright. Maraming salamat po for joining us sa ating Food for the Soul, Food for the Spirit segment. Sina Joel Grospe at Darlene Olanyo, OMOK sa 774